ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inaprubahan ni Agriculture Secretary Francisco P. Tiu Laurel Jr. ang importasyon ng 25,000 metriko toneladang isda sa huling quarter ng 2024. Kinumpirma ito ng Department of Agriculture o DA dahil sa inaasahang mas mababang supply ng isda sa pagsisimula ng close fishing season sa Nobyembre. Ayon sa DA, kabilang sa aangkatin ang frozen galunggong, mackerel, bonito at iba pang mga isda na dapat ay makarating bago mag-January 15, 2025. Sinabi ni Agriculture Secretary Tiu Laurel na 80% ng import volume ay ilalaan sa registered importers na nasa commercial fishing sector habang ang natitira ay sa fisheries associations at mga kooperatiba. Dagdag pa ng kalihim, maaari nang agad magsumite ng aplikasyon para sa sanitary at phytosanitary permits ang mga importer, ngunit magiging valid lamang ito mula Setyembre hanggang Nobyembre. Maaari lamang ding ilabas sa merkado ang imported fish simula sa buwan ng Oktubre. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, idineklara ng Department of Agriculture o DA na ligtas na ang lalawigan ng Bulacan sa H5N1 avian influenza o AI na mas kilala bilang bird flu. Sa isang pahayag, iginawad ng DA ang bird flu-free status mahigit 90 araw matapos ang cleaning at disinfection activities at magkaroon ng negatibong resulta ang huling surveillance. Bago ang deklarasyon ay nagpatupad ang DA ng mga mahigpit na hakbang kabilang ang depopulation, disinfection at logistics restrictions sa 135 poultry facilities na nakarehistro sa Bulacan. Ang surveillance zones ng 1 at 7 kilometers ay ipinatupad sa paligid ng infected farms. Base sa monitoring reports ng Bureau of Animal Industry o BAI, ang infections ay naitala sa ducks, quail, native chicken, chicken layers at broiler breeders sa Baliwag City, Pulilan, Santa Maria, San Rafael, San Miguel at San Ildefonso mula January 2022 hanggang February 2023. Ang huling H5N1 infection ay napaulat sa isang game fowl farm sa Santa Maria noong May 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, iginiit ng Digital Advocacy Network na Digital Pinoys na dapat alisin ng Pilipinas ang lease payments para sa paglalagay ng internet connection at binigyang diin na magkakaroon ito ng positibong epekto sa Filipino web users. Ayon kay Digital Pinoys National Campaigner Ronald Gustilo, ang pag-aalis ng lease fees para sa broadband connectivity ay magdudulot ng mas pinaayos na telecommunication services para sa publiko. Sinabi rin ni Gustilo na dapat ipag-utos ng pamahalaan ang pag-aalis o pag-regulate sa lease fees at bigyan ng insentibo ang telcos upang palawakin ang coverage ng underserved areas at mag-invest sa digital infrastructure. Sa Africa ay sinimulan na ng gobyerno nito ang pagkilala sa kahalagahan ng broadband connectivity upang magkaloob ng sapat na internet connection sa buong populasyon nito. Ipinag-utos naman ng Singaporean government ang hindi na pagbabayad ng upa ng internet service providers. Sa kabila ng zero lease na pinapayagan sa bansa, mayroon lamang 767 gusali o properties na nagpapatupad ng zero lease at ang mga tenant ay nakararanas ng magandang telecommunications connectivity. Samantala, ang central business districts tulad ng Makati, Bonifacio, Global City at Cebu ay may mababang porsyento ng mga gusali na nag-aalok ng no leasing fees
gayong mahalaga ito sa naturang mga lugar para sa uninterrupted businesses. Nauna rito ay hiniling ni Globe President and Chief Executive Officer Ernest Cu sa property developers na alisin ang lease fees para sa installation ng telecommunications facilities at sinabing sa panahong ito, ang internet connectivity ay kasing halaga ng kuryente at tubig. Ipinaliwanag ni Ku na ang leasing cost ay nakadaragdag sa pasanin ng telco companies na makapagbibigay sana ng mas mataas na kalidad ng serbisyo kung ang nasabing gastusin ay ilalaan na lamang para sa pagpapalawak ng saklaw ng internet access. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.